balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang. Pilipinas ang oras, 12:05 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon,
narito ang inyong mga tagapagbalita, Jessel Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali, Pilipinas! Minus po muna Giselle Ricafort. Ako ang inyong makakasama sa isang oras ng balitaan. Ako po si Sofia Gans para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Bagyong Wilma humina na bilang LPA. Isa o wala ng bagyo asahan sa pagtatapos ng 2025 ayon sa Pag-asa. Senador kakasuhan ng Ombudsman kaugnay ng flood control mess. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo nakaamba sa Martes. Senator Bato de la Rosa nasa Pilipinas pa, Sara Diskaya under surveillance. At pulis sibak sa malalaswang social media content. Humina na sa low pressure area ang Tropical Depression Wilma. Huli itong namataan sa bisinidad ng Kataingan, Masbate at patuloy na kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, patuloy nilang minomonitor ang track ng LPA na nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maari itong bahagyang lumihis pa kanluran, timog kanluran patungong Southern Luzon at Visayas ngayong araw hanggang bukas December 8. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging tropical depression muli ang LPA kapag nasa West Philippine Sea na. Samantala, isa o posibleng wala ng asahang bagyo hanggang matapos ang taon. Sinabi ng Pag-asa na shear line ang nakakaapekto sa Metro Manila, malaking bahagi ng Bicol Region, Calabarzon at Marinduque. Patuloy naman ang pagyanig sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas. Sa 24-hour monitoring ng PHIVOLTS, mula alas 12 ng madaling araw noong Biyernes hanggang alas 12 ng madaling araw kahapon, nakapagtala sila ng 4 na volcanic tremors kabilang ang isa na tumagal ng mahigit 13 hours sa Taal Volcano Island at malapit sa main crater lake. Nagbuga rin ng usok ang bulkan na umabot sa 460 meters ang taas at sulfur dioxide emission na 466 tons kada araw. Babala ng ahensya, ang ganitong aktibidad ay indikasyon ng posibilidad ng pagputok ng Bulkang Taal. Nagbabala ang Philippine Space Agency sa coastal communities at mga mangingisda sa kanluran at timog na bahagi ng bansa dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa bagong rocket launch ng China. Kinumpirma ng PhilSA na nagpalunsad ang China ng Long March 8A rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang dakong 3:52 ng hapon nitong Sabado. Ayon sa PhilSA, may mga lugar malapit sa karagatang sakop ng Pilipinas na maaaring bagsakan ng mga piraso ng rocket kabilang ang 120 nautical miles mula sa El Nido, Palawan, 140 nautical miles mula sa Puerto Princesa, 48 nautical miles malapit sa Tubataha Reefs National Park, 31 nautical miles sa Haji Mutamad, Basilan, at 40 nautical miles sa paligid ng Pangutaran Island sa Sulu. Binigyan din ng ahensya na delikado ang mga bumabagsak na debris lalo na sa mga mangingisda, sasakyang pandagat at kalikasan. Hinimok nila ang publiko na agad ipaalam sa mga otoridad kung may makitang kahina-hinalang debris at iwasang hawakan ito dahil maaaring may taglay pang mapanganib na kemikal gaya ng rocket fuel. Sa iba pang balita, isang nakaupong senador ang nakatakdang kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Sa programang DZRH Executive Session, nilinaw ni Senate President Vicente Sotto III na hindi kailangang humingi ng travel authority ng mga senador para sa personal travel. Ginawa ni Sotto ang pahayag matapos sabihin ni Remulla na humiling na siya sa liderato ng Senado na huwag bigyan ng travel authority si Senator Jinggoy Estrada. Binanggit ni Sotto ang Senate Policy Order No. 2016-003 na kinakailangan lang ng pahintulot ng Senate President para sa official travels. Hindi rin umano sakop ng direktiba ng Bureau of Immigration hinggil sa EO 459 ng Legislative Department, Judicial at Constitutional Commissions and Bodies. Inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang LTFRB na parusahan ng mga isnaberong taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers. Ayon kay Lopez, hindi dapat nagka-cancel ang driver ng TNVS kung ang dahilan lang ay traffic, malayong biyahe at iba pa.
Git ng kalihim, dapat maging responsable at accountable ang mga drivers. Alinsunod ito umano sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na bantayan ang mga hindi katanggap-tanggap na asal ng mga drivers lalo na ngayong holiday season. Bukod dito, inatasan din ni Lopez si LTFRB Chair Vigor Mendoza na pag-aralan kung legal ang surge pricing o pagtaas ng presyo ng pamasahe tuwing rush hour. Kaugnay niya, nagbabala ang Land Transportation Office o LTO sa publiko laban sa maling impormasyong kumakalat sa social media ukol sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Nakasaad sa Peking Memorandum ang direktibang nag-uutos sa Highway Patrol Group na mag-issue ng ticket sa mga motoristang higit 5 taon na ang gulong ng sasakyan. Itinanggi naman ito ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao at iginigiit na walang ganoong direktiba o patakaran na ipinatutupad ang ahensya. Hindi rin naman totoo ang random checking sa mga exotic na sasakyan para inspeksyonin ang lahat ng importation at tax documents ito. Samantala, pinaalalahanan naman ng ahensya ang publiko na i-verify muna ang impormasyon sa official LTO channels. RH Rapido Hahataw Balita. Pilipinas ang oras, 12:14 ng tanghali. This time DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa program. Ang oras natin, 12:19 ng tanghali. Lumabas muna tayo ng ating himpila na tumanggap ng mga reports. Malacanang susunod sa utos ng Korte Suprema na ibalik ang pondo ng PhilHealth. Ibalita mo yan, Arch 14, Let Narciso. Miss Let. Sofia, iginagalang ng palasyo ang desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pisong pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, susunod ang ehekutibo sa kautusan ng Supreme Court gaya ng pagtalima nila sa direktiba ng Kongreso noon na gamitin ang natutulog na pondo ng mga GOCC para sa kapakanan ng taong bayan. Iginiit ni Recto na sumunod lang ang ehekutibo sa congressional mandate sa ilalim ng 2024 GAA at sa papel ng Department of Finance na pamahalaan ang revenue generation, utang at deficit. Nanindigan ang kalihim na ang naging hakbang nila ay angkop at makabubuti sa kaban nang hindi kailangang magdagdag ng utang o magpataw ng bagong buwis. Sabi pa ng opisyal, bago nangyari ang paglilipat ng pondo na inaprubahan ng PhilHealth Board, ay nagbigay ng go signal ang Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs at ang Commission on Audit sa DOF. Muli rin itong binigyang diin na hindi pinahina ng fund transfer ang pagbibigay ng serbisyo ng PhilHealth at walang kinuhang kontribusyon ng mga miyembro. Sa katunayan, mas lumawak pa anya ang benefit packages ng ahensya sa ilalim ng Universal Healthcare dahil sa rollout ng zero balance billing. Matatanda ang noong Setyembre pa nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth mula sa National Treasury. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, uda sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 14, Miss Let Narciso. Desisyon ng Korte Suprema magpapalakas ng proteksyon sa PhilHealth funds para sa mga miyembro nito. Detalye mo yan, Arch 12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sofia, welcome development ang desisyon ng Korte Suprema na pumigil para ilipat ang nalalabing 29.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth ayon kay Representative Robert Nasal ng Bagong Henerasyon Party List. Ang desisyon ng Supreme Court ay na ang earmarked revenues gaya ng pondo ng PhilHealth ay hindi pwedeng ilagay bilang general savings. Sabi ni Nasal, nagsisilbi nitong proteksyon sa mga miyembro ng PhilHealth dahil hindi pinapayagan sa Universal Healthcare Act na ilipat o galawing ang savings. Inuutos ng Korte Suprema ng unang na-remit na 60 billion pesos ay balik sa pondo ng PhilHealth
sa ilalim ng 2026 national budget. Itinasal ang desisyon ng Supreme Court ay gabay sa mga ahensya ng gobyerno na irespeto ang legal boundaries tungkol sa public funds. Dagdag pa ni Nasal, dapat protektahan ang mga programa ng universal healthcare gaya ng mga pondo para sa kalusugan, edukasyon at social services para makarating sa mga nangangailangan. Ako yung nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Arch 12, Milky Rigunan. Samantala, Pro-Environment Group nagsama-sama sa Quezon City para isulong ang pagkakaroon ng malinis na hangin sa mga kalsada sa buong bansa. Arch 5, Val Gonzalez. Val? Sofia, mahigit sa 500 individual kabilang ang mga health professionals, environmental group, community members, mga doktor at pamilya ang nagmarcha mula sa National Children's Hospital hanggang Tomas Morato Rotunda sa Quezon City para sa Walk for Clean Air campaign. Layunin ng aktibidad na ito na ipaglaban ang karapatan para sa isang malinis na hangin at ikayati ng mamamayan na isulong ang kampanya laban sa air pollution sa Pilipinas. Ayon kay Melo Wijik, Regional Climate and Health Manager ng Healthcare Without Harm Southeast Asia, ang malinis na hangin ay hindi pribilehiyo kundi isang basic human rights. Ipinakikitaan niya ng marcha na ito na handang mga tao na kumilos at hingin sa mga leader ng bansa na palakasin ang air quality standards, pagbutihin ang monitoring system at mag-invest sa sustainable transport solutions para sa kalusugan, lalo na para sa mga pinakamahihinang sektor gaya ng mga bata. Sabi naman ni Dr. Lani Fapoe, ang medical specialist ng National Children's Hospital, bawat araw ay makikita sa mga ospital ang mga batang naghihirap dahil sa sakit ng asma at iba pang mga respiratory illnesses dahil sa polusyon sa hangin. Kasabay ng pagdiriwang ng National Clean Air Month at National Children's Month, iginigiit ng Walk for Clean Air campaign na ipaglaban ang karapatan ng mga bata at ng mga susunod na henerasyon sa malinis na hangin at ligtas na kapaligiran para sa isang mas malusog at mas maunlad na kinabukasan sa ating bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 5, Val Gonzalez. Pasintabi po muna sa mga nanananghalian dahil estudyanteng buntis natagpo ang naaagnas na bangkay na sa loob ng tinutuluyang boarding house sa Makilala, Cotabato Province. Arch 19, June Dimakutak. June. Yes, Sophia, tama ka dyan. Tabi-tabi po muna sa mga nanananghalian o nagmimerienda sa mga oras na ito dahil sa masangsang na amoy natunto ng mga kapitbahay ang naagnas ng bangkay na isang babaeng estudyante sa loob ng tinutuluyang boarding house nito sa Barangay San Vicente, Makilala, Cotabato Province. Sa investigation ng PNP, nakalak ang room na sa pilitang binuksan at tumampad ang nakahandusay at nasa state of decomposition ng bangkay ng babaeng estudyante na napag-alamang buntis at tinatayang nasa edad na 20. Ayon sa PNP, batay sa mga kapitbahay, mula December 2, hindi nila nakitang lumabas ang kwarto ang babae. Hanggang itong weekend, may nalanghap ng masangsang na amoy ang mga kapitbahay. Sa layuning mapangalagaan ang privacy ng biktima at ang pamilya, nakiusap Makilala ang TS na hindi na muna banggitin pa sa ere ang pangalan ng estudyante habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Makilala PNP sa naturang insidente at inaalam kung meron bang foul play sa kamatayan ng estudyanteng buntis. Mula sa mainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 19, June Dimakutak. RH Rapido Hahataw Balita Balita. Ang oras natin, 12:27 ng tanghali. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Wilma, binigyan ng DSWD ng mga ready-to-eat food. RH5, Val Gonzalez. Val? Sophia, namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga ready-to-eat foods o RTEF boxes sa mga pasaherong stranded sa mga pantalan dulot ng bagyong si Wilma. Sa Pio Duran Port sa Albay, namigay ng RTEF ang DSWD Field Office 5 sa mga pasaherong naghihintay kung kailan makabibiyahe dahil na rin sa lakas ng alon sa naturang pantalan. Samantala na bahaginan din ang mga pasaherong nananatili sa Surigao City at Nasipit Port sa Agusan del Norte. Matapos suspindihin ang operasyon ng nabanggit na pantalan, nasa 189 na kahon ng RTEF ang naipamigay sa mga pasaherong apektado ng pansamantalang pagtigil ng operasyon. Tiniyak naman ng DSWD na may hahatid ng mabilis, sapat at maginhawang tulong pagkain sa lahat ng mga individual na apektado ng kalamidad sa bahagi ng Visayas Region. Ako si Val Gonzalez, DZRH 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5, Val Gonzalez. Sa balitang probinsya naman, 16 na katao na nahaharap sa iba't ibang kaso, arestado sa isang linggong police operations sa Northern Samar. RH34, Jane Galit Bantayan. Jane?
16 katao naman dito sa lalawigan ng Northern Samar ang naaresto ng otoridad na haharap sa iba't ibang kaso sa isang linggo na police operations. Kabilang sa 16 na individuals na naaresto ang regional most wanted person. Ang nasabing police operations ay mula November 27 hanggang December 4. Sa nasabing operasyon, isa dito ang pagkakadakip ng regional top 10 most wanted fugitive dahil sa kasong rape sa bayan ng Lavisares. Tinuturing itong major breakthrough ng PNP Manhunt Operations. Kabilang sa naaresto ang municipal top 10 most wanted individual mula sa bayan ng Mondragon na nahaharap sa kasong pagnanakaw. Samantala, 10 other wanted persons naman ang naaresto na nahaharap sa iba't ibang kaso. Ito ay ang act of lasciviousness, grave threats, robbery, attempted murder at murder. Sa operasyon naman sa illegal na droga, naaresto ng Allen Police ang itinuturing na state-level individual at nakuha mismo sa posisyon nito ang illegal na droga at drug paraphernalias. Sa anti-illegal logging operations na inulunsad ng San Isidro at San Roque Police, nadakip ang 3 suspect at nakumpiska ang 690 board feet na illegal na mga kahoy na tinatayang ang halaga ay mahigit sa 29,000 pesos. Sa anti-illegal gambling operation naman na inulunsad ng Palapag Police, naaresto naman ang 4 na suspect. Ang mga dinakip ay dinala sa bawat municipal police station. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH34 Jane Galit Bantayan. Samantala 14 anyos na binatilyo sugatan matapos barilin sa riot sa Tacloban. RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Isang 14 anyos na binatilyo ginagamot sa ospital matapos barilin sa isang riot ng mga kapwa binatilyo sa lungsod ng Tacloban. Ayon sa Tacloban City Police Office ang biktima, isang 14 anyos na grade 8 student, residente sa Tacloban. Ang suspect isang 15 anyos na binatilyo, grade 9 student ng Tacloban National Agricultural School. Nangyari sa alas 8:25 kagabi sa Pope Francis Village, Barangay 99 Diit. Sa investigasyon ng PNP, biktima ay naglalakad sa daan nang biglang nagkaroon ng riot. Ang dalawang magkalaban na grupo na makita niyang suspect ay binaril ito at tinamaan sa eyebrow at itinakbo ang biktima sa ospital para malapatan ng kakulang lunas. Samantalang suspect agad naresto ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH32 Jimmy Angay-Angay. Halos 8,000 titulo ng lupa ay pinamigay ng DAR o Department of Agrarian Reform sa mga farmer beneficiaries sa Negros. 1.8 billion pesos na pagkakautang ng mga magsasakang Negrense, burado na rin. Detalye mo RH5, Val Gonzalez. Val? Sofia, pinangunahan ni DAR Secretary Condrado Estrella III ang pamumudmod ng kabuwang 7,778 bilang ng titulo ng lupa sa mga magsasaka sa Negros Island Region. Ayon kay Secretary Estrella, ang mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program ay kampante ng makakapagmamay-ari ng lupa na matagal na nilang sinasaka. Kasama sa 4,788 bilang ng mga magsasakang benepisyaryo ay si Mang Bonifacio Pincas na nakatanggap ng titulo ng lupa sa Negros Occidental at maging sa bahagi ng Siquijor. Sabi ni Mang Bonifacio, sa kanya na ang lupa ngayon at walang sino mang makakukuha nito sa kanya at may pamamanan niya na ito sa kanyang mga anak. Bukod sa pamamahagi ng titulo ng lupa, nag-issue rin ng DAR ng 15,000 certificates of condonation with release of mortgage sa halos 14,000 magsasaka na nagkakahalaga ng halos 1.8 bilyong piso. Ito ay nagbigay ng malaking ginhawa sa mga magsasaka na matagal nang naghihirap sa kanilang pagkakalubog sa pagkakautang. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5, Val Gonzalez. Sabi pa natin mga balita, abiso sa mga motorista. Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, maglalaro sa piso hanggang 1 pesos and 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina habang hanggang 20 centavos naman sa kerosene. Posible namang walang maaaring paggalaw o bumaba ng 20 centavos ang kada litro ng diesel. Kabilang sa itinuturong dahilan ng geopolitical tension sa Russia at Ukraine na nakakaapekto sa demand at presyohan ng petrolyo.
Wala munang ipatutupad na taas pasahe sa tradisyonal at modernong jeepney ayon sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasunod dito ng hirit ng ilang transportation groups na piso hanggang 2 pisong dagdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum fare para sa traditional jeepney at 15 pesos sa modern jeepney. Para sa Department of Transportation o DOTR, hindi pa napapanahon ang taas pasahe. Base sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang dagdag pasahe ay maaaring magpataas pa ng inflation sa susunod na 2 taon at bukod sa mga pasahero, maapektuhan din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, nilinaw naman ng DOTR na hindi tinanggihan ng ahensya at LTFRB ang mga nakabinbing petisyong taas pasahe. Sa ibang balita, nanindigan si Ombudsman Boying Rimulya na may arrest warrant na ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Gayunpaman, tikom pa rin ang opisyal sa kung bakit hindi pa ito iniimplementa. Sabi ni Rimulya, nasa Pampanga dapat ang senador kasabay ng pag-aming tinetrace nila ang kinaroroonan nito paminsan-minsan. May kinalaman ang arrest warrant sa crimes against humanity umano ng giyera kontra droga ng Duterte administration. Kinumpirma naman ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na natanggap na nila ang medical report ng International Criminal Court hinggil sa kondisyon ng dating Pangulo. Ngunit ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte, mananatili munang confidential ang nilalaman nito. Kit ni Kaufman, sa ngayon ay tanging ang defense at korte lamang ang nakakaalam ng resulta ng medical exam. Matatandaan na noong December 5 ang itinakdang deadline ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa panel of experts para magsumite ng kanilang report hinggil sa ginawang medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng hirit ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment sa illegal proceedings sa kaso nitong crimes against humanity. Under surveillance ngayon sa otoridad ang government contractor na si Sara Diskaya. Yan ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya makaraang sampahan ng graft at malversation ng may-ari ng St. Timothy Construction kasama ang iba pang opisyal dahil sa Ghost Infrastructure Project sa Davao Occidental. Ayon kay Rimulya, nananatili pa sa Pasig City si Diskaya habang magugunitang nasa Senate detention ang mister nitong si Curly. Kasama ang kumpanya ng mag-asawa sa top 15 contractors na nakakuha ng flood control project sa pamahalaan mula 2022. Ilang buwan na lamang ang natitira sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para maimbestigahan ang mga nasangkot sa maanumalyang flood control projects ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Ayon sa Ombudsman, nasa 2 buwan o hanggang Pebrero na lamang ang itatagal ng ICI at sila na ang magtutuloy sa paghahawak ng mga kaso. Git naman ni ICI Executive Director Brian Osaka na patuloy nilang gagawin ang kanilang responsibilidad hanggat hindi pa sila pinapatigil ng Pangulo. Sa loob ng 3 buwan, bagamat limitado ang kakayahan ng komite, nakapagsampa na ng kaso ang ICI para sa mga nasangkot sa korupsyon. Kaugnay niyan, mas lalong dapat na pagtibayin ng panukalang batas na Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC para mabigyan ng ngipin ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List, dahil sa kawalan ng ngipin ng ICI, binabaliwala ang mga paanyaya nito sa ilang personalidad na posibleng sangkot sa flood control scam. Inihalimbawa ni Sendanya si Representative Paulo Duterte ng Davao na minaliit ang komisyon dahil binuo lamang umano ito sa pamamagitan ng executive order. Sabi ni Sendanya, sa panukalang ICAIC, bibigyan ng ngipin ng komisyon kabilang ang subpoena powers. Sa ginagawaan niya na pag-imbita ng ICI, sinabi ni Sendanya na nagbumuka tuloy silang RSVP sa birthday party dahil pwede itong tanggihan ng resource person anumang oras. Samantala, sumailalim na sa mandatory quarantine si dating Bamban Mayor Alice Guo at mga co-accused na sina Jamie Lynn Santos Cruz at Rachel Joanne Malonzo Carrion sa Reception and Diagnostic Center o RDC ng Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Matapos ang 5 araw na quarantine na standard protocol,
Ililipat sila sa regular dormitory ng RDC kung saan sila mananatili ng 55 days para sa orientation, diagnostics at qualification. Kapag natapos ang kabuang 60 days na proseso, ililipat sila sa maximum security camp alinsunod sa regulasyon para sa mga PDL na may sentensyang habang buhay. Sina Guo, Cruz at Carrion ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong at 2 million pesos na multa dahil sa qualified human trafficking. Sinibak naman ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isang pulis dahil sa pag-upload ng sexual at immoral na content sa social media. Ayon sa NAPOLCOM, ilang video na inupload ng pulis mula Abril hanggang Hunyo 2025 sa isang public account ang nagpakita ng malaswang kilos tulad ng paghawak ng papel na may basto sa salita, pananampal sa isang babae at pamimilit na kumain nito at iba pang malalaswang videos. Depensa ng pulis, ginawa lamang niya ito para sa personal na pagpapahayag, libangan at dagdag kita. Wala umano siyang intensyon na magpalaganap ng imoralidad o sirain ang imahe ng pulisya at tinanggal na niya ang mga naturang video. Gayunman, napatunayan siyang nagkasala ng conduct unbecoming of a police officer kaya siya ay tinanggal sa serbisyo. RH Rapido Hahataw Balita Balita Pilipinas ang oras, 12:44 ng tanghali. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang oras natin, 12:47 p.m. Nasabat ng Bureau of Customs na iya ang hindi idineklarang Japanese yen mula sa isang dumating na pasahero sa Terminal 1. Ayon sa BOC na iya, nakumpiska ang kabuang 10 million Japanese yen na tinatayang nagkakahalaga ng 3,762,000 pesos. Tanging 1,560,000 Japanese yen o katumbas ng 10,000 USD ang ibinalik sa pasahero dahil ito lamang ang pasok sa pinapayagang limit.
Ang natitirang 8,440,000 yen o humigit kumulang 3,175,128 pesos ay kinumpiska matapos mabigong ideklara ng pasahero ang naturang halaga sa e-travel system. Sinabi ng Bureau na ang pagdadala ng hindi dineklarang salapi ay paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at sa regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil sa foreign exchange transactions. Pinatatanggal na ni public health expert Dr. Tony Leachon ang guarantee letter at idiretso na sa PhilHealth. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Leachon na tila nanlilimos pa ang ating mga kababayan sa mga politiko para lamang makabayad ng bill sa ospital. Para sa doktor, mas mainam na ibigay na ang budget sa PhilHealth para diretso na lamang sa billing ang mga pasyente dahil mababayaran na ng PhilHealth ang serbisyo sa ospital. Pakinggan natin si Dr. Tony Leachon. So, ang pinapakiusap ko, tanggalin na ho yung guarantee letter na yan at lahat ibigay sa PhilHealth para automatic po yun. Kasi wala naman sa ibang bansang guarantee letter, tayo lang ho meron nun eh. Hindi natin ma-achieve ang universal healthcare natin. At ang pag-guarantee letter, ginagawa nating mahihirap at pulubi ang ating mga kababayan. Bigyan natin ng dignidad eh. Samantala, rumisponde ang Quezon City Police District sa isang subdivision sa North Fairview dahil sa umunoy pagpasok dito ng mga informal settler. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, nagpadala sila ng 160 na tauhan para sa Oplan, Galugad. Sumbong kasi ng homeowners, pinasok ng ilang individual ang mga subdivision at hinaras pa ang mga lehitimong nakatira sa tabi nito. Pero wala namang naaresto ang QCPD na mapayapang sinuyod ang lugar. Samantala, arestado ang 2 katao habang 10 loose firearms naman ang nakumpiska sa raid ng pulisya sa ari-arian ng isang mambabatas sa Concepcion, Tarlac. Pinangunahan ng CIDG, katuwang ang Special Action Force at Philippine Army ang pagsalakay sa property ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Bitbit ang search warrant, hinalughog ng operatiba ang 3G Construction and Development Corporation at ilang bahay na nasa loob ng compound. Kasama si Rivera sa mga nasasangkot sa flood control scandal at na-i-refer na ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ng criminal cases. Sabi ni CIDG Director Police Major General Robert A.A. Morico, huli sa pag-iingat ng shotgun, rifle, 5 pistol, 2 handgun at revolver ang son-in-law ng kongresista at kanyang security aide. Nasawi ang isang municipal councilor sa Marihatag, Surigao del Sur matapos pagsasaksakin kahapon. Ayon sa pulisya, kararating lamang ni Councilor Jerry Sales Campos na isa ring radio anchor sa isang gasolinahan sa Barangay Poblacion pasado alas 7 ng umaga kahapon nang saksakin ng suspect na si Sandy Constantine Rivas. Naisugod pa ang biktima sa Marihatag District Hospital ngunit idineklarang dead on arrival. Kasalukuyan ng nakakulong sa Marihatag Police Station ang suspect na si Rivas. Samantala, winasak naman ng mga otoridad ang tinatayang 1.2 million pesos na halaga ng marijuana sa isang raid sa Tinglayan, Kalinga. Ayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group, sinalakay nilang 500 square meter na taniman sa Barangay Lokong kung saan mahigit 6,000 fully grown marijuana plants ang winasak. Ayon kay PIDEG Chief Brigadier General Elmer Ragay, walang naaresto sa naturang operasyon. Nasawi naman ang isang 8-year-old na Filipino-American sa nangyaring mass shooting sa birthday party sa Stockton, California. Ayon sa mga nakaligtas, inakala nilang pumutok na lobo lamang ang kanilang narinig, ngunit nagtaka sila nang magsilabasa ng sugatan ng mga dumalo. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa kinaroroonan ng mga suspect na nasa likod ng pamamaril. Sa tala ng FBI, 17 ang kabuuang sugatan, habang 3 bata at 1 adult ang nasawi. Nagsagawa ng simultaneous o sabayang nationwide medical fair ang Philippine Army sa 24 locations sa buong bansa. Ayon kay Brigadier General Marces Gayat, Commander ng Civil Military Operations Regiment ng Hukbong Katihan,
Ginawa ang Army Cares program para paigtingin ang wellness at kahandaan ng mga sundalo at kanilang mga mahal sa buhay. Kabilang sa mga serbisyong naihatid ng naturang programa ay medical at dental services, eye check-up, acupuncture, massage at facial care. Katuwang ng Army sa aktibidad ang St. Luke's Medical City na nagbigay rin ng libreng vaccine at consultation. Hinimok ni Gayat ang publiko na patuloy na suportahan ang naturang programang Target muling ikasa sa ika-129th anniversary ng Army sa Marso. At dahil malapit na po ang Pasko, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang First Family ang pamamahagi ng mga regalo sa mga bata sa pamamagitan ng Balik Sigla, Bigay Saya nationwide gift-giving activity na ginanap sa Kalayaan Grounds, Malacanang kahapon, December 6. Aabot sa 2,712 na bata mula sa iba't ibang lugar ang dumalo sa on-site festivities para sa ika-4 na taon ng gift-giving activity. Dumating ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at bunsong anak na Vinny sakay ng isang kiddie train na ikinatuwa ng mga bata. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga bata sa pagpapanatili ng diwa ng Pasko. Para sa Pangulo, itinuturing niya umano ang mga bata bilang pinakamalaking biyaya at yaman ng Pilipinas. At balitang Christmas pa rin, pinailawan na ng Pagadian LGU ang kanilang 88-foot Christmas tree na indikasyon ng kanilang month-long Paskuhan Festival. Kasabay ng tree lighting ang pagbubukas ng dancing fountain, pyro musical show na may sabayang fireworks sa iba't ibang lugar at ang kauna-unahang drone show sa lungsod. Binansagan ng Pagadian City bilang Little Hong Kong of Mindanao. RH Rapido Hahataw Balita. Balikan muna natin ang ating headlines. Bagyong Wilma humina na bilang LPA. Isa o wala ng bagyo asahan sa pagtatapos ng 2025 ayon sa Pag-asa. Senador kakasuhan ng Ombudsman kaugnay ng flood control mess. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo nakaamba sa Martes. Senator Bato de la Rosa nasa Pilipinas pa, Sara Descaya under surveillance. At pulis sibak sa mandalaswang social media content. Sa ngalan po ng aking partner, ako ang inyong nakasama at sa ngalan po ng umalalay sa ating programa sa ating radio tech na si Kuya Het, sa ating TV tech na sina Sir Mark, Sir Jervy at Darrell at sa News Center Miss Josa Cruzat, ako po si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras natin, 12:55 ng hapon. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH.